yung katabi nyo para hindi kayo makatulog. Okay, so salamat po, and please open your Bible with me in Psalms 100 and basahin po natin responsibly Psalms 100 verse 1 to 5. Okay, sabi po Sandy, basahin po natin responsibly. Shout joyfully to the Lord, all the earth. Si Yahweh, magpulila ng parligas ng pusa, gumamit sa presensya niya at umawit na may tuwa. Know that the Lord Himself is God. It is He who has made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pastures. Pumasok sila sa kanyang templo ng puso'y naliliwag. Marawin at pupuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sabayan po natin basahin ang verse 5. For the Lord is good, His loving kindness is everlasting, and His faithfulness to all generations. Salamat sa pagurangnan. Salamat po Diyos. Kada usipan mo na ka naman kung nabasa. I-bless mo po ang usipan mo and bless your children, kagurangnan, as we listen to the message, kagurangnan, na ipapaabot mo ka na mo sa gabi ko. Salamat po kami mo sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, binasa na po sa to Psalms 100 verse 1 to 5 and amo po na usad sa the heart is regarded as seat of our emotions, passions, and our attitudes, and minsan anak na to mga moral choices. Its condition is vitally important to our spiritual and emotional well-being. Ano po kita? Ako po kita thankful heart? Meron po ba tayong thankful heart? Amen. Amen. What motivates us to be thankful? Uno po ang nagmomotibar ka na to, tanganin kitang maging mapagpasalamat sa kanatupong pagkakas. Una, we serve the one true and sovereign God. Amen. He loves us unconditionally and forgives our sin. Amen. The Lord has sealed us with the Holy Spirit and adopted us as His children. Amen. God equips us with the spiritual gifts to fulfill the specific plans He has for our lives. And ang pong kanatong Heavenly Father is merciful, amen, loving, and of course, napakarahay kada kanato pong kaguranan. And we have the privilege of developing close relationship with others. Amen po ba? Meron po tayong pribilehiyo na kung saan developing close relationship with others. Amen. And Jesus went to heaven to prepare a place for us. Amen. We have the Word of God. Meron po ba tayong Biblia? Amen. So iba nakarupusan na sa Biblia. Sanggiling. But anyway, we have the Word of God. And the Lord created our amazing bodies. Amen. God created our amazing bodies. Amen. Amen. In what areas of our lives should we have a thankful heart? Uno pong area kada kanatong buhay na dapat pong kita mapagpasalamat. Una, sa ito pong kanatong binasa, sa Psalms 100 verse 4, enter His gates with thanksgiving and in His courts with praise. Give thanks to Him. Bless His name. Bless His
Name. Amen. Let us worship the Lord. Sa kanatupong pagsamba, dapat po kita nagpapasalamat sa kanatong kaguranan. Amen. Amen. Sabi sa, enter His gates with thanksgiving and in His courts with praise. Give thanks to Him and bless His name. Amen. Okay, so una, we have to worship our God. Dapat na pong sambahon ang kanatupong kaguranan. Pangalawa, prayer, in our prayer. Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 6, sabi po nakaka-memorize. Philippians chapter 4 verse 6, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your request be made known to God. Okay. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Nagpapasalamat. And let your request be made known to God. Salamat sa kagurangan ka na usipon po niya na padagos pong nagpaparungkong ka na to, na sabi sa atin, dili po kita pag problema ka mga bagay. But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving. Ako po kita pagpapamibi, as in pagpapasalamat sa kanatong kaguranan. And let your request be made known to God. Inunuman po ang kanatong request. Sabihin ta sa kanatong kaguranan. Amen. Sabi po nga ni ko, testimony subago, agpo problema, pero dinadara, as in pinapamibihan sa kaguranan, tanganing iya po ang mag-resolver, kinuman na kanatong problema. Pangatlo, giving. So, una po subago, worship. Pangalawa, prayer. Pangatlo, giving. Amen. So, nagtutubod po ako ng aming po kita nagtatao para sa kanatupong kaguluhan. Amen. Amen. Ismail Roca Musan. Amen. Magtaw kita sa kanatupong kaguluhan. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 12, for the ministry of the service is not only fully supplying the needs of the saints, but is also overflowing through many thanksgiving to God. Puso na po sa mga tinatautang pinansyal, hindi magpasalamat kita sa kanatupong kaguranan. Amen. Uno raw pong Juan, panahon na kinsari magpasalamat sa kaguranan, napag-isip-isip ta na, kinunong mga bagay-bagay na dapat ang pasalamatan sa kanatong kaguranan. 1 year, nakalipas na, kasi madali na naman sa kanatong Thanksgiving. Uno raw po, nakapagpasalamat kita, nabilang ta na, kinunong mga itinauta sa kanatong kaguranan. Because we know na ang kanatong kaguranan, kaya nagtatao 100% or more than bakana na tinatao kanatong kaguranan. But, kung unta raw po ang kanatong sarili, uno na ang kanatong itinaong sa kaguranan. Una na kanatong buhay, dapat ito kasan ka. For the ministry of this service is not only fully supplying the needs of the saints, but also an overflowing through many thanksgiving to God. Salamat sa kaguranan, kanang oportunidad na tinaw niya kanato, na kita magpasalamat, magtao kita sa kanatong kaguranan, kay baka na pagtao ta, ano pagpapasalamat sa Kanya. Pangapat, friendship. Are you friendly? Not much. Huh? Friendship. Do we have friends? Amen.
Siyempre, ano lang pag-usad ka na to, ako kita mga friends, ako kita mga barkada. Pero ano lang po ang mga friends tangan. Isip-isipon tasan ka na itong mga sadiri. Kaya kuno na yung mga friends ng adi, napag-sharean na nakanakusipon ka na sa mga na. Amen. Amen. Sabi po sa Philippians 1:1-3, let us thank God in all my remembrance of you. Sabi po sa verse 3 ka na Philippians chapter 1 verse 1-3. Si Pablo, nakinsari, sinabi niya, magpasalamat niya kita sa Diyos sa gabos na panahon na narurumruman niya sa mga pag-iriban niya kadto sa kasi Timothy. Dahil minsan, mga kasusuway-suway, ganun po, mga kasusuway-suwayan ng mga tao, pero rumrumunta po, nadirita po sila pagpabayaan, rumrumunta na pagpamibita sila sa kakurangan, dangan rumrumunta man na kaipuan silang masyaran ka na kusito, ka na itong kakurangan. Amen! And then number 5, spiritual battles. Ano raw po kita? Ako kita mga spiritual battles? Ha? Amen. Ako kita mga spiritual battles. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 55-57, God gives us victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Dili po kita saan magdanay. Hindi, ana Diyos ang nagtatao ka na to sa kapangganahan, sa victoria through our Lord Jesus Christ. Amen. Pinsan sa kanatong spiritual battles, baga na panahon na kinsan gusto ta ng manluya, gusto ta ng i-give up ano mga bagay-bagay. Pero sabi po san, God gives us victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Anak ka na itong Diyos po, ang nagtatao ka na ito sa katagumpayan through our Lord Jesus Christ. Amen. Minsan ako mga problema, pero ako yung sabi na pamibita sa kakurangan, and God gives us victory. Okay. Pang-unong, kumusta po anak ka na itong Roaldo na pamumuhay? Sa Colossians chapter 2 verse 6-7, as we have received Jesus Christ, our Lord and Savior, let us walk in Him. Amen. Sabi po sa bago, sa testimony, naginsari mga panahon na nagkago down sa kanyang buhay, as in, salamat sa kagurangan na naramdaman niya na anak ka na itong Diyos, makapangyarihan. And before ka to, inako niya anak ka na itong kagurangan na si Jesus Cristo. Pero ako mga problema na nag-abot sa kanyang buhay, alagan salamat sa kagurangan, tadili yan na natili sa ito problema ko ito. Amen. Amen. In our daily living, as we have received Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, walk in Him. Maglakaw kita. Nagkaibahan na kanatong kagurangan. Amen. Okay. And then, the last one, number 7 is, in everything. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:18, isa po nakaka-memorize ka. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. In everything, sa ngamin na bagay, pasalamatan ta po anak ka na itong kagurangan. Amen. Tadama kita magiginibo, kinudaan na ka na itong kagurangan. And then sa Ephesians chapter 5 verse 20, always give thanks for all things to the name of Jesus Christ, even the Father. Amen. Always give thanks. Pero may po kitang magpasalamat, magtaos sa pasalamat sa kanatupong kagurangan. Sa ngamin na bagay, pasalamatan ta. Unuman kong bagay na experience ta, isipon ta po na ako yung karayan sa lambang usad ka na to.
and then pasalamatan na po anak na po kung kagulangan. Amen. Okay, what is the impact of a thankful heart? Ano po ang impact kana pusong mapagpasalamat sa kagulangan? Una, godliness. Because we are aware of His presence. Dahil aware kita, kanang presensya, kanang kagulangan. Pangalawa, motivation to look for His purpose in our circumstances. Amen. Medyo, Sister Melo, nadidisturb ka na nagsindihan. Pero, salamat sa kagurangan, anak ka na itong Diyos, anak para pa umay. Amen. Amen. And then, submission to His will, even when we don't understand. Minsan, dirita naiintindihan, dirita, baga na di mo marunong sa ito, but we have to submit to His will. Amen. We have to submit. And then, ako po kita kaugmahan as in kakontentuhan instead of fear and anxiety. Then, focus on God in difficult times. I-focus na anak ka na itong mga sadiri, kinako kita sa kagurangan, kinako kita mga difficult na mga nararanasan sa ganitong buhay. Then, transformation of our attitude toward others. And then, we have the supernatural energy. Salamat sa kagurangan na napadagos po niya. Pagpaparungan ka na tunguan na we have to submit ourselves sa kanatupong kagurangan. Okay. So, alukot sa na po, Adita, sabi ko ni Subago, anak ko, alas 8 na, so mga puno yan, nagtatawa-tawa na kami ng eskwela pa kayo. In closing, cultivating a thankful heart will transform your life. Amen. Cultivating a thankful heart. Okay. But you'll never be genuinely happy or fulfilled until you know Jesus as Savior. You will never be genuinely happy. Dili po ka magiging maugma, totally maugma, or ang pong kakontentuhan na kanyang pong buhay until you know Jesus as Savior. Amen. Isip na napuan. And I know and I believe na ngamin po kita nag-ako na sa kanatupong kagurangan. Amen? Amen. Once you are a believer, the Holy Spirit can enable you to be grateful in all our circumstances. Once na ikaw po para tubod sa kagurangan, ano ba na ng Espiritu can enable us to be grateful sa ngamin pong mga sirkumstansya na kanatupong inaatubang. Salamat po sa usipon po niya na padagos pong nagtatao ka na po sa kaugmahan, padagos pong nagtatao ka na po sa inspirasyon. I-review na sana po ang areas of our lives should we have a thankful heart. Una, worship. Pangalawa, prayer. Pangatlo, giving. Na napapanahon sa aking sari magkaakupo kita Thanksgiving, we have to give. And then, our friendship. And our spiritual battles. And in our daily living. And last is, in everything. Magpasalamat po kita sa kanatupong kagurangan. Praise God. Salamat po amang banal ka ng sipon mo na kanang pong ulay mo na gabi ka kurangan. Pinisyonan mo po ano na mawasat ka na mo. Napadabos kami mag-urok-urok ka na. Bensahe dito. This I pray in Jesus' name.